Balik naman tayo sa loob ng bansa. Gumagawa na ng hakbang ang Sugar Regulatory Administration para mapigilan ang lumalalang infestation ng red-striped soft-scale insects. Silang bahagi po yan ng Negros at Panay Islands. Ang sentro ng balita mula kay Denise Osorio. Ibinahagi ngayong araw ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang kanilang gagawing mga hakbang para mapigilan ang lumalalang infestation ng red-striped soft-scale insects o RSSI sa ilang bahagi ng Negros at Panay Islands. Ito ay matapos pulungin ang mga sugar stakeholder at mga sugarcane farmers. Tinalakay din kanina ang kasalukuyang kondisyon ng mga apektadong sakahan. Batay sa datos ng SRA, 14 na lokal na pamahalaan sa Negros Island at 2 LGU sa Panay ang tinamaan na ng RSSI infestation. We recorded 87.04 hectares of infested areas. 4 days after, on May 26, tumaas by 191.33. 2 days after, naging 255.47. 2 days after, almost doubled to 424.82. And right now, June 6, 2025 po, accumulated po na area affected is 841.70 with farmers affected 465 and with 58 barangays affected. And that's 21 LGUs. Lalo pang ikinabahala ng ahensya ang bilis ng pagkalat ng peste sa mga katabing taniman na posibleng magdulot ng mas malawakang epekto sa produksyon ng asukal sa rehiyon. Kaugnay nito, binigyang diin ng SRA ang pangangailangan ng mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya at sektor ng industriya upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatili ang katatagan ng sugar industry sa Visayas. Because our data suggests the efficiency of parasitoid, yun pong aming proposal, we focus on the natural enemy. Ang strategy po sana namin is mag-identify kami ng mga areas kung saan mataas yung parasitism, and then kukolektahin po namin yung mga parasitoid, and then dadalhin po namin sa mga areas kung saan po mababa yung parasitism para po i-augment sana yung natural enemies. Siniguro naman ng SRA na kontrolado nila ang sitwasyon at hindi makakaapekto ang kasalukuyang problema sa presyo ng asukal sa pamilihan. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.